Panginoon, Ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng manaraw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, nakakaranas tayo ng pisikal, emosyonal at moral na paghihirap. Katulad ni Job, maaaring minsan ay naitatanong din natin, di kaya ang buhay natin sa mundo ay isang pagpapakahirap lamang? Sa Ebanghelyo, inilalarawan si Jesus na naglilingkod sa may karamdaman at mga nagdurusa. Sa pamamagitan niya, ipinakikita ng Diyos na higit siyang malapit sa sinumang nahihirapan at nabibigatan sa buhay, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, Sa sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dinarangal ka namin, Sinasamba ka namin, ibinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Haring ng langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak. Ikaw
sa kadakilaan ng Diyos Ama, ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Nagsalita si Job at sinabi niya, ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad. Parang siyang manggagawa, paghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi, ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan, at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas. Pag-asa ko'y lumalabo, at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahanin, ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon. O kay buti ng umawit at nagpuri sa ating Diyos. Ang nagpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya at natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinawag, yaong nga lang itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya'y niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog, sa lupa niya ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayo't nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa aking sarili, kalooban ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko na walang bayad ang mabuting balita
at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni numan, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay maligtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa kong lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyena ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus, at nagtungo sa isang ilang na pook, at nanalangin. Hinanap niya si Simon, at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. At ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Pakingitian yung mga katabi, pakisabi, good afternoon. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakitanong ulit sa katabi, para kanino ka bumabangon?
Nakapagkape na po ba kayo ngayong araw na ito? Tanong ko po ulit, para kanino kayo bumabangon? Para sa pamilya, para sa pangarap. Mahalaga pong napapaalalahanan tayo kung para kanino tayo bumabangon. Dahil ito yung gagamitin nating inspirasyon at motibasyon para tayo ay makapagpatuloy na makapagbigay ng ating mga sarili para sa mga taong mahalaga para sa atin. Para kanino tayo bumabangon. At may dalawang klase daw ng pagbangon. May dalawang klase ng paggising sa araw-araw. Meron daw masamang paggising. Ano pong ibig sabihin kapag masama ang gising ng isang tao? Ano pong nakakatakot na epekto nito? Masungit po buong araw. Nakakatakot lapitan. Parang mangangagat yung kanyang muka. Tingnan po yung mga katabi. Masama po ba ang gising? Mabuti naman. Maganda naman. Nagiging masama siguro ang gising ng bawat isa sa atin kapag tayo ay talagang may dinadalang mga problema at pagsubok sa buhay na ito. Ganito na po yung nararanasan ni Job sa unang pagbasa. Siguro makakarelate tayo sa kanya dahil siya ang tanong niya na, ganito na lang ba yung buhay? Puno na lamang ba ng paghihirap? Wala na bang ikagiginhawa yung aking buhay? Siguro ay naitatanong din natin ito, puro ganito na lang ba? Puro delubyo, puro trahedya na lang ba yung aking buhay? At ano na lang ninanais ni Job? Matapos yung araw-araw. Matapos yung araw para makapahinga naman. Pero dadating ulit ang kinabukasan. Pagpasok ng umaga, hihilingin na matapos na ulit yung araw para matapos na ang mga ginagawa at kinakaharap na problema. Hindi ho ba ganito rin tayo sa ating mga buhay? Kapag marami tayong dinadala, kung minsan nawawala na tayo ng gana at ng pag-asa. Papasok tayo sa ating trabaho o kaya sa eskwelahan. Pagpasok pa lang, ang gusto na natin ay umuwi. Gusto na natin ay mag-uwian na. Dahil marami tayong mga pinagdadaanan. Hindi na nagiging maganda ang ating gising at pagtanaw sa ating buhay. Isang dahilan, dahil nakalimutan na natin kung para kanino ba, para saan ba natin ginagawa yung mga ginagawa natin sa mga araw-araw. Sa ikalawang pagbasa po, pinapakita naman sa atin si San Pablo. Maganda po yung gising niya pa araw-araw. Excited siya na magbahagi ng salita ng Diyos. Excited siya na magbigay ng kanyang sarili sa paglilingkod. Bakit? Dahil alam niya yung layunin ng kanyang buhay. Meron siyang sense of purpose. Alam niya kung para saan at para kanino siya bumabangon. Para saan at para kanino siya bumabangon? Sinasabi sa ikalawang pagbasa, siya ay naglilingkod para sa Diyos at para sa kanyang minamahal na bayan. Alam niya yung layunin ng buhay niya. Magpahayag ng mabuting balita upang kung sino man ang makakarinig nito at tatanggap nito ay makaranas ng pagpapala at kaligtasan na mula sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang una ko pong gustong tingnan natin sa ating mga buhay, lalo na sa linggong ito, tingnan po natin kung masama ba o mabuti yung ating mga gising. Kung masama po yung ating mga gising, baka nakakalimutan na natin yung layunin, yung purpose ng ating buhay. Baka nakakalimutan na natin yung kung para kanino tayo bumabangon. Ngayon po pupunta ako sa Ebanghelyo. Nakita po natin si Jesus. Ang daming ginagawa para sa mga tao. Mula umaga hanggang gabi,
Nakakalimutan niya ng isipin yung sarili kahit kumain dahil patuloy siyang naglilingkod sa mga tao. Binibigyan niya ng oras ang mga may sakit at inaalihan ng demonyo. Lahat ay hinaharap niya upang mapagaling at maligtas silang lahat. Katulad ni San Pablo, si Jesus para bang walang kapaguran. Alam niyo po kung anong sikreto ni Jesus. Alam niyo po kung ano ang solusyon sa mga pagod sa ating mga buhay. Ipinakita rin ni Jesus sa Ebanghelyo. Sa simula ng kanyang araw, madaling araw pa lang, siya ay nagpupunta sa ilang, nagpapahinga at nananalangin, humaharap sa kanyang Diyos Ama. Ito rin po yung imbitasyon sa atin, mga minamahal kong mga kapatid. Sa isang linggo ng ating pagtatrabaho, dumadating tayo sa araw ng linggo, araw ng pamamahinga. Nawa yung araw ng ating pahinga ay ilaan natin para magpahinga kasama ang Diyos. Hindi lamang ilaan yung oras na sobra, kundi maglaan talaga ng panahon para makahinga, makapahinga kasama ang ating Poong Jesus Nazareno. At meron po akong 3 gustong ibahagi na ibinibigay kapag tayo ay nagpapahinga kasama yung ating Panginoon. Unang-una po sa lahat, kapag tayo ay nagpapahinga kasama yung ating Panginoon, sa simula ng ating mga linggo, sa simula ng ating mga araw, ang napakahalagang ipinapaalala sa atin ng Panginoon kung para kanino natin ginagawa yung ating mga pagsusumikap sa buhay na ito. Ginagawa natin ito, ipinapaalala niya na yung purpose ng ating buhay ay para sa Diyos at para sa Kanyang minamahal na bayan. Ipinapaalala sa atin na yung araw-araw natin, yung ating mga buhay, ang layunin nito ay makasama yung Diyos, magpasawalang hanggan. Kaya't kung nawawala na tayo sa tamang direksyon, hindi na natin alam kung paano magpapatuloy sa buhay na ito. Ang tanong sa atin, naglalaan pa ba tayo ng panahon para humarap sa Diyos sa pananalangin? Baka nagkukulang na tayo ng pagbibigay ng panahon. Baka nakakaligtaan na nating lumapit at kumapit sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya ang unang imbitasyon, tunay na maglaan ng panahon para manalangin, para tayo ay mapaalalahanan at mabigyan ng Panginoon ng lakas para maharap yung ating mga pagsubok sa buhay na ito. Yung ikalawa pong ibinibigay ng pahinga kasama ang Panginoon, hindi ho ba sa ating mga buhay, kapag tayo ay may mga pinagdadaanan, napakalaking tulong ng mga taong pwede nating makausap. Kumbaga sila ay ating mga nagiging hingahan. Meron tayong nahihingahan ng ating mga sama ng loob, ng ating mga hinaing. At kapag nailabas natin ito sa mga taong mahalaga sa atin, unti-unting gumagaan yung ating mga kalooban. At nagkakaroon tayo ng kapayapaan para lumaban uli. Pinapaalala sa atin na mayroon tayong mga kasama habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Ito po yung imbitasyon ng Panginoon. Naririto siya palagi. Gawin niyo siyang hingahan ng inyong mga hinakit, hingahan ng inyong mga problema, hingahan ng inyong mga dinadala sa ating mga buhay. At ang Panginoon na nakikinig at nakikita yung ating mga pinagdadaanan sa buhay, bibigyan tayo ng sapat na lakas, sapat na pagpapala na kinakailangan ng ating mga buhay para tayo ay magkaroon ng pag-asa na talagang magpatuloy na harapin at mapagtagumpayan yung ating mga problema. Hindi po matatapos yung mga pagsubok na dadating sa ating mga buhay. Pero makakatiyak po tayo, mga minamahal kong mga kapatid, hindi rin matatapos yung paggabay at pagbibigay ng lakas ng ating Poong Jesus Nazareno. Yung ikatlo pong ibinibigay ng pahinga kasama yung Panginoon ay yung kanyang hininga. Kapag tayo ay nagpapahinga kasama ng Panginoon, tayo ay hinihingahan
ng ating Panginoon. At yung hininga po ng Panginoon, ito po ay hininga na nagbibigay buhay. Kung babalikan po natin sa aklat ng Henesis, sa unang aklat ng Biblia, nung ginawa ng Diyos ang tao, bago ito nagkaroon ng buhay, hiningahan muna ng Diyos. Kapag tayo ay patuloy na tumatapat sa Diyos, tayo ay nagbubukas ng ating sarili para magpahinga sa Panginoon. At ang hininga na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng Kanyang grasya, ito ay hinga na nagbibigay ng buhay, hinga na nagpapalakas sa atin, hinga na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga buhay. Yung hininga ng Panginoon, nagbibigay ng buhay. Tingnan nyo nga po yung mga katabi ninyo. Hingahan nyo nga po. Nakakapagbigay buhay po ba yung hininga ninyo? Mabuting hininga po ba iyan? O amoy adobo? Hindi naman. Ito po yung imbitasyon sa atin. Matapos tayong mapagtibay, mapalakas, mabigyan ng pag-asa ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtapat natin sa Kanya, nawa yung ating mga buhay, yung lumalabas sa ating mga hininga, yung lumalabas sa ating mga katauhan, pag-asa, pag-ibig, at pagtataguyod ng ating Panginoon. Ito po yung imbitasyon sa atin, mga minamahal kong mga kapatid. Makakaranas at makakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay natin. Makikita po natin yung ating mga kapamilya, yung ating mga kaibigan, kung minsan o kaya naman madalas, nagiging masama yung kanilang mga gising, nagiging masama yung kanilang mga araw. Ano pong imbitasyon sa bawat isa sa atin? Dalhin natin sa harapan ng ating Panginoon. Katulad ng ginawa ni Simon Pedro sa kanyang biyenan. Nung yung biyenan niya ay nagkaroon ng matinding lagnat, dinala niya sa harapan ng Panginoon. At ang Panginoon, ang Poong Jesus Nazareno, pinagaling, pinanibago yung kanyang buhay at yung biyenan niya ay nagkaroon ng panibagong lakas para makapaglingkod muli sa ating Panginoon. Yun po yung imbitasyon sa atin, mga minamahal na kapatid. Magpahinga kasama ang Diyos at dalhin yung iba upang makapahinga rin kasama yung ating Panginoon. Nung nakaraang Biyernes po, dito sa Quiapo, meron pong isang madre na matagal nang naglilingkod dito at nagdiwang siya ng kanyang 30 years sa kanyang religious profession. At kitang-kita sa kanyang buhay na masaya yung kanyang paglilingkod, masaya yung kanyang disposisyon, kahit na napakatagal niya nang naglilingkod at nagbibigay ng kanyang sarili para sa ating Panginoon at para sa mga taong nangangailangan ng tulong. At sinabi niya, ibinahagi niya po yung sikreto kung bakit patuloy siyang maligayang nakapagbibigay ng kanyang sarili. Ang kanyang sikreto po ay araw-araw siya ay humaharap sa ating Panginoon. Araw-araw siyang nananalangin. Araw-araw siyang nagbibigay ng panahon. Kaya araw-araw niya ring na ibibigay ang ligaya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. Yun din po yung imbitasyon sa atin. Araw-araw tayong maglaan ng panahon sa ating Panginoon upang araw-araw nating matanggap yung kaligayahan na ibinibigay ng kanyang buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, kung makikita nyo ang bawat isa na nahihirapan at napapagod, ang aking suggestion sa bawat isa, anyayahan po natin na pumunta sa Panginoon, magpahinga sa Panginoon, humingi ng panibagong lakas ng pag-asa sa ating Panginoon upang tunay nating magawa ang ating misyon sa buhay na ito, makapagdala ng ligaya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa bawat araw ng ating mga buhay, ngayon
at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula paririto, at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, pinagalooban tayo ng Ama ng bagong buhay sa pamamagitan ni Jesus na pumarito upang magpagaling, magpatawad at mag-alay ng kanyang buhay sa lahat. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Manatiling tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, sa pagtataguyod ng Ebanghelyo at paghatid ng paghihilom sa mga komunidad na nawasak ng mga karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang pagsilbihan ng walang pagtatanggi ng mga namumuno sa pamahalaan, ang mga mamayan, lalo na ang mga mahihirap, mga walang tinig at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging matatagdawa ang mga may sakit at mga pinanghihinaan ng loob. Pagkalooban nawa sila ng pag-asa sa tulong ng mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tapat nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa kanilang pangako na sundan ang halimbawa ni Kristo sa pamamagitan ng pakikiramay sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ang lahat ng mga pumanaw ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang. Ipahayag ang paghahari mo sa aming salita at mga gawa, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyupo po muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inaiabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin.
Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo. Walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog nawa'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo. Walang hanggan. Manapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa
pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang, kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamunga ng may kagalakan, para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, kung tayo ay napapagod na, naririto ang ating Panginoon. Tumakbo tayo sa Kanya at sa Kanya humingi ng pahinga. Sa Kanya tayo magpahinga upang mabigyan tayo ng panibagong lakas at pag-asa na maharap ang ating mga araw-araw sa buhay na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.